talagang tunay na backbone ng mga social media influencer. Ako lalo na ako kasi wala akong sponsor. Hindi rin Facebook ang backbone ko kasi demonetized ako. So sino talaga ang nasa likod ng aking success? Every one of you, every one of my reader, no? Kayo talaga ang aking pillar and light, and minsan kalandian, charot. So, nandiyan talaga kayo. So, sa inyo ang aking utang na loob. Kaya nga ako, pag nakikita ko yung mga readers ko, nakikipag-usap talaga ako sa kanila. Kahit minsan talaga pagod ako. You know, because kayo talaga ang, nasa inyo ang utang na loob ko. Not with any politicians, not with anything. The people. So ngayon, pupunta na ngayon tayo sa closing salvo. Okay. Sinabi ko na to no? 2023. Karating ko lang dito ng Beijing. Alam niyo naman dito ako nag-aaral, di ba? I'm taking a PhD here in Beijing. I never hid that fact. Bakit ko may tatago? Ano may kakahiya ko? Kayo mahiya? Wala kayong napuntahan sa buhay. Anyway. And then, sa lahat ng universities of China or sa mundo, loka ako. Kasi may isang Pilipino rin na nag-aaral dito. Pero masters. So, nagkakilala kami ng Pilipino. Masters yung inaaral niya. Ako PhD. Tapos one time, tumakbo siya sa akin. Sis! Sabi ko, oh, bakit? Ano na naman yan? Parang si Padre Damaso. Alam mo ba? Alam mo kung sino prof namin sa subject na to? So, first day nila yung subject na yun. Sabi ko, sino? Anak ni Justice Antonio Carpio. Mic drop. Ulitin ko. Mic drop. Ulitin natin. Ay, hindi pala to mic. Ano pala to? Abaniko. Abaniko drop. Anak ni Justice Antonio Carpio. Professor dito. Kung saan ako nag-aaral ngayon. Ng PhD. At ano tong university na to? This is a public university. So it is a China-funded university. So yung anak ng Justice Carpio, alam mo kung since kailan pa nagtuturo dito, sumusweldo sa isang China-funded university? Since 2012. Since 2012! Oh, hindi ko na lang sasabihin ng pangalan, no? I will not, out of respect of this school, kung sino. Okay? Dahil, pero gusto ko lang sabihin yon because nakakapagod na ang hypocrisy ng mga Padre Damaso, ng mainstream media, sino pa ba? Yung mga elite sa Pilipinas, nakakapagod na yung hypocrisy ninyo, niloloko ninyo ang taong bayan. So, yeah, since 2012, pinabasa ko pa yung profile niya. Since 2012, nagtuturo na yan siya dito. 2025 na. So, since 2012, every month, yung anak ni Justice Carpio, pinapasweldo ng China. Hindi ko sabihin, out of respect with this university, hindi ko sabihin kung sino. And private din naman kasi itong mga taong to, hindi mo rin makikita in public kung sino yung mga anak ni Justice Carpio. Pero, anak siya. Actually, yung profile niya nga, pag itabi mo siya noong kabataan ni Justice Antonio Carpio, ay para silang pinagbiyak na bunga. Since 2012, yung anak ni Justice Antonio Carpio, na number 1, anti-China, pinapasweldo ng China every month dahil nagtuturo siya sa isang China-funded university na sa minalas-malas kayo, doon pa ako dito pa ako nagpi-PhD kung saan siya nagtuturo. Yung anak ni Antonio Carpio, ni Justice Antonio Carpio. Sige.
Sabihan niyo akong fake news, i-reveal ko. Sabihin niyo, pa-confirm niyo kay Justice Antonio Carpio. Pag sinabi ni Justice Antonio Carpio na fake news ako, i-reveal ko na lang yung anak niya. Kasi Hoda, i-reveal ko yung profile. Ano? Sino ngayon? Sino ngayon ang hypocrite? Naloka kayo dun sa mga vloggers na ilang months? Weeks lang ata yun, 2 weeks. Na nag-seminar. China funded. 2 weeks, oh my God! Sabi ni Father Aquino, treachery. Ano magkatawag mo doon? Sa anak ni Justice Antonio Carpio, na nagtuturo dito, professor, sa university na kung saan ako nagpi-PhD dito sa Beijing. China-funded din itong university. Public ito. So, China-funded ang anak ni Justice Antonio Carpio. Every month. Sumusweldo siya. Every month. Since 2012. Hindi ba mas malala yun? Mas malala ba yun? Yes or no? Mas malala ba yung every month kang sumusweldo sa China dahil nagtuturo ka sa isang public university na pinapatakbo ng Communist Party of China. Lahat naman ng public institution dito sa China, pinapatakbo ng Communist Party of China. So, sumusweldo siya sa Communist Party of China. Ang anak ni Justice Antonio Carpio, every month, since 2012. So, sino ngayon? Kung treachery pala, na umattend ng isang China-sponsored event katulad ng ginawa nila Trixie na 2 months lang, so hindi ba treachery yung sumusweldo ka every month since 2012 as a professor sa isang university na pinapatakbo ng Chinese government and of course by the Chinese Communist Party dahil lahat ng institutions, public institutions dito in China, pinapatakbo ng Communist Party of China because it's a socialist state. Ano? Hindi ba? So, ano mga kababayan? Maniniwala kayo na treachery yun. Ha? Kakainin nyo naman yung kanilang mga isinusuka sa inyo na kahibangan. Pero, yun ang katanungan. Kung treachery yung umattend ka ng China-sponsored event na 2 months or 2 weeks lang ata yun, anong tawag mo dun sa mga mainstream media na uma-attend every year ng China-sponsored media training? That has been happening for several years. Nagkaroon lang ng pause nung pandemic kasi pandemic. Pinaka-latest ng December 2024. Kasama yung ABS-CBN na DZRH ang nag-attend. Tapos, yung anak ni Justice Antonio Carpio, professor dito sa university sa Beijing na kung saan ako nagpi-PhD. Professor since 2012 sa university na to na pinapatakbo ng Chinese government because it is a public university. And of course, every public institution here in China is being supervised by the Communist Party of China. So yung anak ni Justice Antonio Carpio sumisweldo sa China every month since 2012. Kung treachery yung ginawa nila Trixie, ano tawag mo doon? Ngayon, kung hindi treachery, yung sa anak ni Justice Antonio Carpio, dapat hindi rin treachery yung kina Trixie. What is good for the gander should be good for the goose. Tama? Ngayon, Father Aquino, I challenge you. Tawagin mo ding traitor yung anak ni Justice Antonio Carpio para consistent ka, Father. Di ba? Para consistent ka. Para hindi na paghalatang ikaw ang isa sa mga makabagong Padre Damaso ng panahon ngayon. Di ba? Dapat tawagin mo ring treachery yung mainstream media, mga representatives ng Philippine mainstream media katulad ng News 5, Channel DZRH, Manila Times, etc. Di ba nagsusulat ka sa Manila Times? May taga Manila Times na umattend din nung same seminar na yon. Bakit hindi mo tawaging treachery yon? Ayaw mong tawagin dahil wala sa narrative mo?
Akla? Nag-aaklaan tayo dito, mga akla? Tayong mga aklang, kayong mga akla, comment. Nag-aaklaan tayo? Ha? Aklaan? Oh, bakit ayaw di matatawag mong treachery? Oh, ano? Diyos mio, tigilan niyo ako. 'Di ba? Hindi niyo ako magpapaikot-ikot. At hanggang nandito ako, I will expose every hypocrisy, lies na ginagawa ninyo sa mga Pilipino. Dahil nakakapagod na kayo. Hindi lang kayo nakakapagod, nakakasuka. 'Di ba? Nang aakla kayo ng mga tao. Walang aklaan. 'Di ba? So, yun lamang po mga kababayan. And that's it, pansit. And marami pa tayong patutunghayan na pagbubunyag habang nag-process ang panahon. Dahil time reveals everything. And sinasabi ko sa inyo, baka malapit na tayo sa exciting part. You know, we will definitely have a great reset because hindi na ito tama. Hindi na pwede tayong magpatuloy ng paulit-ulit ng ganito, hindi ba? So, manalig kayo and we will expose one hypocrisy after another hypocrisy. At hindi nila tayo mapipigilan. Okay? Hindi nila tayo mapipigilan dahil hindi nga nila napigilan si Tevez. Charot. Anyway, maraming salamat sa inyo. And matulog na kayo. Charot, yung mga nasa Pilipinas, matulog na kayo. And of course, sa mga nasa ibang bansa, guys, kahit hindi kayo, ito pala, gibilan, malapit ang birthday ni PRRD. Kahit sana, hindi kayo umattend ng rally, kahit yung family nyo man lang, magkaroon man lang ng, or yung relatives ninyo or barangay nyo man lang, magkaroon ng mini March 28 Solidarity. Mag-green po tayong lahat. Okay? Kahit sa bahay nyo lang, sa barangay. Kahit hindi kayo umattend ng malaking rally. Of course, kung umattend kayo ng malaking rally, mas maganda. Pero kahit sa mga bahay nyo lang, etc., para pakita natin na we will paint the whole world green. So maraming salamat po sa inyo. And wag po tayong magpapatinag sa mga ipokrito, pare, damaso, at mapanglinlang na mga nang-aakla ng bayan. Maraming salamat and good night. And of course, thank you sa mga nagpapadala ng tip na kahit magkano ay na-appreciate ko. Thank you so much and have a good night. Magandang gabi. Ito po uli si Sasot Ogando Sasot, ang inyong favorite, faithfully defiant na tagalista ng Noisy.